Yan. So, hinighlights ko po yung pinaka-importanting ah, word dito po na makukuha po natin sa ano po ni Oswald Chambers. So, yung ating pong pamagat for this ano po, devotion is a bond servant of Jesus. So, makikita po natin yung pinaka verse po natin is I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not but Christ live in me. So, makikita po ito sa Galatians chapter 2 verse 20. Okay. Wait lang po, ayaw po kumilos. Opo, no, medyo ano din po yung Ayan. So, yung ano po natin, yung pinaka-key verse natin is, I am crucified with Christ, which is, this is our main verse and reflection for this day po. At makikita natin na tayo ay ipinako sa krus kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa sarili upang mabuhay kay Kristo. So, bilang anak ng Diyos, we are not ano po, hindi yung literal na tayo ay magpapapako, no? But as a followers of Christ, tayo ay, ang ibig kasi po sabihin ng pagtalikod ay hindi na ikaw yung dati na kung may mga masasama po tayo or mga naging pagkukulang or mga kasalanan, ay iiwanan na po natin ito at tayo ay mabubuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, dito po kay Oswald Chambers, may ilang words po akong nakuha, which is 6 words po sila. The first one is the breaking independence. So, ano po ba yung breaking independence? It means to say that true surrender means giving up our independence. Ang tunay na pagsuko ay ang pagbitaw sa sariling kagustuhan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Though we have yung mga sinasabi sa atin na free will, kung tayo ay kumbaga kapag sinurrender, kapag inilagay mo lahat sa paanan ng Diyos, ibig sabihin nito, yung mga kagustuhan natin na pang sarili ay iiwan na po natin. Example, yung pagiging tawag dito, kung mga material things. Kung dati lahat gusto mong makuha in a way na minsan yun nga po, so, because we are in this world, may mga natetempt na or mga tao na nagiging batayan yung kapag marami kang pera, kapag tanyag ka, kapag ganito ka is ang nangyayari is nawawalan na tayo ng or nawawalan na ng purpose yung pag-create sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin nito, kumbaga you are not depending na sa Panginoon. Kumbaga kapag ikaw ay hindi mo pa siya nakikilala, hindi mo pa ibinigay talaga at isinuko ang sarili mo sa Diyos, ay maraming pagkakataon na magdedepende na lang tayo sa sarili nating kagustuhan. Yung mga sarili nating desisyon, kumbaga yung desisyon na magiging ano lang sa atin, magiging magbe-benefit lang tayo. So, second word is surrender is personal. So, ibig sabihin nito, tayo mismo bilang anak ng Diyos. So, only you can surrender your will to God. Walang ibang makakagawa nito para sa atin. Kailangan nating kusang sumuko kay Jesus. So, once we decide na i-lay down lahat yung sarili natin sa Panginoon, ay it will follow. Do sa bilang servant ni Lord, minsan may mga pagkakataon pa rin na
dadaan pa rin tayo sa mga proseso, dadaan pa rin tayo sa mga challenges sa buhay natin. So, kapag binigay natin yung sarili natin sa Panginoon, ibig sabihin nito ay willing tayong baguhin yung lahat ng perspective natin sa buhay. Sa yung the way na magsalita tayo, the way na yung ating pag-iisip, and at the same time, the way na tayo ay mag-act. Kasi lahat po yun kasama dapat sa pagbabago or transition or pag-surrender natin sa sarili natin. And next po is the emancipation into oneness. So, ibig sabihin po ng emancipation, ibig sabihin ito yung freedom or liberty. It means to say, when we have this one, we are free. Freedom comes when we are united in Christ. So, ibig sabihin, we are free to do things that nakaangkla. Minsan kasi yung freedom, ginagamit nila na nagiging way din yun na yung freedom hindi siya nagagamit sa kagustuhan ng Diyos. Na minsan nagiging nagiging excuse natin bilang mga tao para gawin, I can do it, kaya ko naman to may free will, buhay ko to, sarili ko to, I can do whatever I want. Pero hindi po yung ganun ang dapat na maging attitude natin kung tayo ay talaga ay isang servant ng ating Panginoong Yesus. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagkakaisa kay Kristo at hindi sa sariling plano. No po? Kaya kung pakinggan natin po, ay ibig sabihin po nung nabasa ko po dati or narinig ko sa mga preacher, yung Christian, kung aanhin mo po, yung IAN, I am nothing without Christ. So yung IAN po dun sa huli, nilagyan po nilang, ibig sabihin nilang yung I, tapos am, and N, nothing without Christ. So bilang pakikipag-isa kay Kristo Jesus, though we have this freedom, wag po natin bilang servant ni God, andun pa rin talaga po yung pagpapailalim natin sa kagustuhan ng Panginoon. Kumbaga, madalas ko po sinasabi, more of God, more of Jesus, less of ourselves. And pang-apat pong word is loyalty to Jesus. So when we say that we are surrendering our life, surrendering ourselves, ibig sabihin nito, sa Mark 8:35 makikita natin yung niya is, whoever loses her life for me. Tapos merong po doon, meron pa pong kasunod na word. Ang tapat kay Jesus ay handang isuko ang lahat para sa Kanya. So napakalinaw po, no? Kapag tayo ay willing na isuko yung sarili natin, wala tayong reservation. Example, Lord, I will follow you pero hindi kasama yung bulsa. Hindi po gano'n, no? Kapag tayo ay tagasunod ng Panginoon, kasama lahat. Your gifts, your talents, your resources, your lahat ng kung anong meron ka. Kasi alam po natin yung mga kung anong meron tayo ay galing sa Panginoong Jesus. Walang iba po. And fifth word is the decision to surrender. Minsan, may part na nangyayari sa amin. Nag-surrender naman ako kay God Binigay ko naman, kay Jesus. Binigay ko na lahat kay Jesus. Pero, yun nga po, bilang anak ng Diyos, we are in the, we are in the journey na marami pa rin tayong napagdadaanan everyday. Marami tayong mga challenges na nai-experience. So, minsan, may mga tanong din tayo na sa sarili natin, will I give up? Talaga bang ibibigay ko? Handa ka bang sumuko at ipasa Diyos ang lahat ng control? May mga ganun minsan. Natetempt tayo na instead na maging God's way yung mga God's way yung mga decision natin. Because we are human, dumadaan pa rin yung man's way. Gumagawa pa rin tayo ng mga, or madalas yung sarili pa rin nating kalakasan or kakayahan ang ginagamit natin. So,
Etong kay Oswald Chambers na sinasabi sa atin na ah, we must we must give all out na po. And pinaka sixth word po is becoming as bond servant. A bond servant signs away their rights for Jesus. Ang alipin ni Kristo ay yaong nagtatakwil ng sariling karapatan upang maglingkod sa Kanya. Diba? So, kumbaga, inaalis na natin yung mga sariling desire natin. But we are more on yung kagustuhan ng Panginoon. So, ano po yung maging result? The result is God uses your life. Yung buhay po natin. Once we surrender, God can fully work through you. So, this is a proven and tested po. Once na tayo po ay nag-surrender ng buhay natin sa Panginoon, kapag lubos na sumuko, ay mas magagamit ng Diyos ang ating buhay para sa Kanyang layunin. Hindi natin pwedeng sabihin na ang magsusuko lang ng sarili nila ay mga tinawag lang ng Diyos. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para magsuko ng ating sarili. Hindi lang po yung mga workers ng church, mga leaders ng church, but lahat po tayong mga anak ng Panginoon ay kailangan magsuko ng buhay natin. At kapag tayo ay nagsuko ng buhay natin, asahan po natin na ang Panginoon ang kikilos sa buhay natin sa araw-araw, sa bawat araw ng ating buhay. And ito po yung wisdom natin from Oswald. The Christian does not worship the letter of the Bible, but the Spirit gives life. Hindi ang letra sa Biblia lang ang sinasamba ng Kristiyano, kundi ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay sa kanyang salita. So, yung pinaka po natin, let the word become alive in your heart. So, ito lang po yung po natin kay Oswald Chambers na a bond servant of Jesus. Thank you po. To God be the glory po. Yan, amen and amen. So praise be to God for another powerful sharing of His Word. And I believe ito po ay magiging isang reminder sa atin, no, paalaala po as we live every day for Christ. Ay ito po yung mga bagay na minsan ay madaling makaligtaan, di po ba, sa ating patuloy na paglakad sa liwanag at katotohanan ng salita ng Panginoon. That's why praise be to God na ang Panginoon talaga hindi po siya nagkukulang ng pagpapaalaala sa atin. At that's why we also have the Holy Spirit in filling us every day. Kayo nang kailangan natin. Ask the Holy Spirit, fill me up every day. Fill my cup to overflowing. Kasi po, as we live each day, marami pong nangyayari sa buhay natin na yun, kung minsan maraming temptations, katulad nga po nung binanggit ni Deaconess Zo na marami tayong mga sitwasyon na kung minsan nawawala po yung ating pagiging Kristiyano. So yun, iba na mga kabawasan, everyday may mga nababawas, and so kailangan talagang araw-araw din ay napupuno tayo ng mga salita ng Panginoon upang lagi po tayong nag-overflow with His grace, with His love, and with the power of the Holy Spirit. Kayan. So, praise be to God at nabagamat marami po tayong pagkukulang, nagkukulang tayo araw-araw dahil syempre marami po tayong mga nagagawang hindi sang-ayon sa ating Panginoon. But praise God that we have a God na hindi nagkukulang sa atin, that He is always willing to fill us up. Kung saan tayo nagkukulang, talagang pinupuno tayo at pinupunuan tayo ng ating Panginoon.
And ayan po at isang napakagandang mensahe sa atin sa araw na ito. Salamat Jack for obeying the Holy Spirit and ibigay natin ang pinakamataas ng papuri sa ating Panginoon. Okay, so sige po mga kapatid, let us now proceed to our prayers. Sa sama-sama nating panalangin. Sige po, tayo pong lahat, let's all unmute and let our voices be heard. Let's bless the heavens, declare healing upon all those who are sick right now. Ngayon na po for 1 Yes, minute. Lord Jesus. Yes, Lord Hallelujah. Father. Father God, Lord, you are Jehovah Rapha, and we declare, oh God, yung nature mo, Panginoon Lord, that your nature is that you want to heal your people, Panginoon, in all areas, in all aspects of our lives, Panginoon. We continue, Panginoon, to lift up to you for healing, O God, ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Touch each one of them, O God, and let your healing power flow sa kanila pong mga katawan, Panginoon, sa kanilang buhay. I-restore mo, O God, ang kanila pong mga nawalang health and well-being. Manumbalik, O God, ang kanilang kalakasan, ang sigla, Panginoon, ng kanilang mga pangangatawan, O God. And of course, O God, yung sa kanila din po mga psychological, emotional, spiritual, lahat po ng mga areas ng kanilang buhay. Lord, we continue to lift up to you, O God, Sinilang Olive, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, na may praise report na tapos na po yung kanyang PET scan at nakauwi na po siya sa bahay at yung kanyang pain, Panginoon, Lord, ay nawala. And so, Lord, we just declare, Panginoon, na tuloy-tuloy na po ito, O God. We seal and we shut every entry point ng kaaway upang hindi na po siya makapagbigay pa ng anumang sakit o anumang karamdaman kay Ninang Olive. And we declare, Lord, even now, Panginoon, and we seal it with the blood of Jesus, a normal result sa kanya pong PET scan in the name of Jesus. Also, we lift up to you, O God, si Nanay Conchita. Salamat, O God, sa healing din na natanggap niya mula sa inyo. And Lord, we declare, Panginoon, na tuloy-tuloy na rin po ito, Lord, up to yung maximum level ng kanyang mobility, ng kanyang paglakad ay manumbalik din po at mawala po lahat ang anuman pong mga kanyang nararamdaman ng mga sakit in Jesus' name. Ganun din po si Angeline Marie, Lord, hawakan mo, Panginoon, ang bahagi ng kanyang katawan, yung kanyang paa or binte, o God, na burn, Panginoon, Lord, that in the name of Jesus, healing will take place, is taking place right now. Take the pain away, Panginoon, Lord, at yung kanya pong paglakad, O God, ay maging maayos at manumbalik na po, Panginoon, yung kanya pong normal, O God, na kalagayan, Lord, sa kanya pong katawan, sa kanyang mga legs, O God, upang makabalik na din po siya sa school. And for all the rest, Panginoon, Lord, patuloy, O God, na panalangin. Alam namin, O God, you continue to work in the lives of all our brothers and sisters who are on our list and even those who are not. Lahat nangangailangan ng kagalingan mula sa inyo, Panginoon. So we give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so Amen. praise God. Thank you po. At bago po tayo mag-closing prayer, meron po bang mga birthday celebrant sa atin po ngayon among us? Birthday, those who are celebrating their birthdays or anniversary, meron po ba? Para maipag-pray po namin kayo. Wala po yata. Okay, so sige po, before our closing prayer, let us bless Deaconess Zona for being our devotion leader today. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanya pong willingness for making her available, pati po yung gadget na inayos ng ating Panginoon para po everything will go well
at naidala po niya sa atin yung mensahe ng ating Panginoon. So, sige po, if you are able to open your cameras and unmute yourselves, i-bless po natin si Jack sa kanya pong paglilid sa atin sa umagang ito. So, sige po, tayo pong lahat. Hallelujah, Lord. Lord Maraming Jesus, O Lord, salamat sa we praise you and buhay ni thank you Deaconess Lord, Zona. for the life of Thank you, our praise you and Panginoon thank Lord, you for for the Deaconess giving life Donna, her Lord. of Give her every strength, Deaconess give her, opportunity, oh God, Lord, Deaconess to give her Zona. serve all you. the May you knowledge that she continue may Heart, to be oh able bless God. to her so that preach Daybreak, she it. can oh be a God, blessing na alam to her namin, oh God, The family, despite visions her that busy she to needs, O her schedule, Lord. church, Panginoon, to Bless her her ay family, community, and willing to po yung the kanyang whole all her willingness, loved nation ones, as O a Panginoon, Lord, whole. that they to may. be your messenger to us this Lord, morning, anoint today. her with the Lord, gifts that i-bless can mo help ang her with lahat, all Panginoon, ng the areas ng ministries kanyang that she's buhay, involved in. mula sa kanyang pagtuturo, Lord, sa Father, kanya pong just ministry, sa kanya provide pong for mga her needs and roles and also protect her, responsibilities, O Lord, God, from bilang all diakonesa, bilang sorts of ah, harm, that worker ng harm inyong of the body iglesia, and the sa harm kanyang in the family, soul. sa community, Uh, lahat-lahat po, Panginoon, kung saan Lord, niyo po siya just dinadala, lead Lord. her Make in her a everything that salt she and light, do Panginoon, into and the that world, O in God, so that Jesus' more name people, O pray. God, ay maakay po sa inyo pong paanan at makakilala sa inyo at malaman, Panginoon, nila na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa kanila sa pamamagitan po ng buhay ni Deaconess Zona. So, more health, more protection po at yung divine provisions niyo po para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Alam niyo po itong mga ito, mga Panginoon. And we know, O God, that as she continues to serve you, O God, she will never lack, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagkus, Panginoon, she will live into overflowing, O God, so that all the blessings that she's receiving from you, O God, ay maishishare din po niya sa iba. Salamat, O God. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay. So, sige po sa atin pong closing prayer. Jack, kayo na po yung mag-assign or kayo na po ang and then sa benediction po si Pastor Rory. Hilingan natin si Pastor Rory sa benediction. Okay lang po? Sige po, Okay, tayo thank you. po ay dumulog sa diwa ng panalangin. Aming Diyos, simula pa po kaninang ang aming pong panalanginan, tunay na po ang banal mong spirito ang nanguna sa bawat isa sa amin. Kami po ay pinuspos ng iyong kabanalan, Panginoon, binigyan ng pagkakataon na ibalik sa iyo ang pasasalamat through prayers. Yes, Lord. Panginoon, sa oras pong ito, ang dami po naming nailapit sa inyo and we are trusting your goodness, Panginoon, na ang lahat ng ito, simula po sa mga prayer points namin, ay amin pong tinatanggap ng may katagumpayan. Patuloy nawa, Panginoon, ang bawat isa na nasa platform ng ito ay gamitin mo bilang instrumento ng pagpapahayag ng iyong salita. Truly, Lord, na kapag gusto namin ng isang bagay, once we commit ourselves, gagawin po namin ng mga bagay para makapag-serve sa inyo. It's not about yung distance, but the willingness of our heart na i-worship ka namin, i-serve ka namin dahil alam po namin kayo ang Panginoong Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan kung bakit po kami nabubuhay sa panahong ito. Lord, sa lahat ng dako ng lugar na kung nasan po kami, Panginoon, patuloy nawa po, i-bless niyo po ang mga anak mong ito sa kanya-kanyang mga ministry po namin. Nawa, Panginoon, i-enlarge niyo po yung territory namin na maipahayag ka namin sa aming kapwa. At ganun din kami, Panginoon, palagi nawa kaming palagi po namin i-remind ng sarili namin kung paano po namin gawin yung nararapat sa harapan mo, Panginoon. And we are humbly coming before you. Kung meron man po kaming pagkukulang, Panginoon,
punuin niyo po kami ng iyong banal na espiritu. Kung may kasalanan po kami, Panginoon, willing po kaming humingi ng tawad at baguhin ang dapat naming baguhin na naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, sa amin pong paghiwa-hiwalay, hindi po ito ang katapusan ng aming pong pagsasama, kung hindi po itong simula ng iyong iniatas sa amin bilang mga anak mo. Continue to bless us, bless our prayers, hear our prayers, Lord. May mga mabilis man na panalangin na amin pong matatanggap, may mga matagal man, but one thing is for sure, Lord, you are listening to our prayers. And in your perfect time, Panginoon, ipinagkakalob mo ito at ibinibigay sa amin. Nawa, Panginoon, kung ano kami man po ay nanlulupaypay, ano man po ang aming kalagayan, ano man ang kalagayan ng aming mga puso at isipan, Panginoon, alam po namin na meron po kaming kapayapaan dahil kayo ang Diyos na hindi po kami iiwan sa lahat ng panahon. Maraming salamat po. Truly, we are blessed kasi kami po ay nagsama-sama dahil kayo po ang nasa kalagitnaan ng aming pong pagtitipon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang benisyon ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa kanyang salita. Sa unang Tesalonica, kabanatang 3, talatang 12, 13, 23 hanggang 24. May the Lord make you increase and abound in love for one another, for all, as we do for you, as we establish your heart blameless in holiness before our Father in heaven, and the coming of our Lord Jesus Christ for his saint. Now may the God of peace himself sanctify us completely, and may the whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls us in faithful, he will surely do it. Yes. Amen and amen. 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 Praise God. Amen. So, sige Salamat po. po.